Yo! Ganito ng damit. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Malapit na. Ang Anti-Supot Social Club. Let's get it. Ay, may website na kami. Pwede mo kami mabisita sa antisupot.socialclub.com. And you can follow us and visit on Instagram and Spotify. Yung episode 1, kasi parang episode 19 na to eh. Yung episode 1 mismo, yung pinaka-episode 1, wala dito yun sa YouTube channel. Andun yun sa Spotify. Check nyo. So, yung episode 1 ha, yung kung gaano pa, tignan nyo yun pre, kung gaano pa kagulo yung pinagsasabi namin doon, labo-labo yun. Pare, all out yun. Hindi pa pala mura si Ato doon. Tangino. Tingnan mo, umpisa pa lang. Tangina agad. Tangina kasi talaga. Kasi pag bibisita ko na comment section, palagi yun ang inaano nila kaya to. Di sila nawawalan ng irereklamo kaya to. Dati, nguya ng nguya. Ano ba yun? Hindi Ang hingay mo, umalis ka na dyan. Ulul, putang ina mo! Inside joke. Anong parang umalis? Inside joke na siya sa atin, pre. Putang ina mo, anong umalis? Gago! Ikaw ang humanap ng ibang papanoorin, tanga! Putang ina kang inutil kang mangmang kang wala kang alam na bobo! Ipalit si Josh Awol, si Moose, ang daming lagi ayaw na nga ni Ato doon, hindi na nga daw i-invite kasi nga pilit kayo ng pilit eh. Hindi makalapag dito yun, si Moose yun, sila Josh Awol, hindi. Kasi ginagalit yung si Boss Ato eh. Pwede ba si Gabe Pineda? Gabe Pineda, si Moose hindi. Gabe Pineda, The Mode 1 ng Pinas, yan pwede yun. Sila Santi Speech. Putang ina, nagda-drop name ka na naman. Mga Pokemon ng TikTok yun eh. Mapanood na naman nila to, sabihin na naman eh. Hindi, the so-called high value of TikTok. Igigis nga, ayaw pa. Anyway, tangina, wala. Muntik na kami hindi mag-video na. Bakit? Ang gulo, grabe kagulo ng mga nangyayari sa putang ng gobyerno. Sabay-sabay, no? Sabay-sabay, ang sakit pa ng iping ko. Nakakabahala, nagpabunot ka ba? Hindi naman. Ay, pa-brace ka? Hindi. Ano ba? Masakit lang. Hindi, masakit lang talaga. Sakit lang. Grabe nangyayari. Sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Sa Nepal, saan yun, pre? Indonesia? Nepal, Indonesia. Pare sa Nepal, grabe yung nangyari sa Nepal ngayon. Pinupuntahan na nila yung mga bahay ng mga official, pare. Yes, sir. Nakita mo ba yun? Yung isa yung finance department. Pinunta nila sa bahay, hinugot nila sa labas. Habang nasa labas, ang daming aktivista sa labas. Habang naglalakad yung tao na yun, na target nila, pinagpapalo, hinabol nila hanggang sa tumalo na sa ilog, pre. Ayun ang kapangyarihan. Ayun ang kapangyarihan ng taong bayan. Na dapat ma-realize ng gobyerno dito sa Pilipinas na ayun ang kapangyarihan ng taong bayan. Pag tayo nagkaisa, putang ina. Wala nang rules, no? Tayo pa nga lang, tatlo pa nga lang tayo nagsama, lintik yung naging impact eh. Paano ba pag nagsama-sama talaga at nagkasundo yung mga Bisaya at Tagalog? Putang ina, wala. Katapusan Tagalog, Chabacano. Putang. Pero kagulo, grabe, kagulo man nangyayari, putang ina. Iba, parang sabay-sabay ngayon. Kaya tuloy, hindi maalis sa isip ko talaga. Ewan ko kung ganito rin kayo na bakit sabay-sabay nangyayari? Sabay-sabay. Parang buong Asia meron. Tapos, kasi sa Japan din, ganun din. Kala mo peaceful. Kala natin sobrang peaceful. Hindi. Nagkakagulo din sa Japan ngayon dahil sa kanila naman immigration. Sa Indonesia and Nepal is corruption. Dito rin sa atin. Tapos ngayon, nabalitaan din natin ngayon sa Amerika may binaril. Putang ina, idol ko yun. Si Charlie Kirk, kung nanonood kayo nun, well, malakas sa TikTok yan. Ngayon, patay na rin siya, nabaritang patay na rin, baril siya rito. Grabe tong week na to. Ang bigat na itong week na to. Ang bigat, pre. Ang bigat. Sobrang kalmado nung past few weeks ng buong mundo. And then, itong biglang week na to, sobrang bigat ng week na to. Naglabas ng resibo si Bryce Hernandez. Yung sino ba yun? Si Bryce Hernandez, assistant, para siyang representative dun sa District 1 ata ng Bulacan. Tapos yung pinaka-boss niya, basta nagtuturo siya, famous siya ngayon kasi isa siya dun sa mga homeboy nung isa sa mga hinihinala na corrupt na official sa Bulacan. Tangina, pinagtuturo niya ngayon. Tangina, with resibo, pre. Neto lang. Kaya nga sabi mo, ang bigat ngayong week. Neto, nung isang araw, nag-drop siya mga resibo niya, pre. Sa kanya galing yun, pre, yung mga photos na kumakalat sa internet ngayon na yung parang
pera na pinagpapartihan, yung putang ina, nakala mo pera sa nila Walter White. Nakita ko nga yung 1,000 ko ron eh. Nakita mo yung 1,000 mo ron. Putang ina, nakakasor, no? Andun, kasi nilagyan ko ng J yun eh. Nakita ko. Tangina, tas isipin mo pre, sa Bulacan pa lang yun. Putang ina, paano sa iba pang lalawigan? Yung pera na yung nasa lamesa na yung Bulacan lang yun. Anong Bulacan? Bulacan lang yun. Oh, Bulacan. District 1 pa lang yun, oo. So ilang billion pa lang pala yun. Hindi pa pala yun yung sinasabi nilang whole 500 billion na nawawala. May ngayon, may balita ngayon, 51 billion. Parang sa Davao lang eh. Oh. Alam ko, around ganun. Sa malalaking city, parang 77 billion. Grabe. Isang flood control project, hinahati yan sa bawat city ng 70 billion, 50 billion. Mayaman talaga Pilipinas, pre, no? Mayaman Pilipinas, hindi, bro. yung iba kasi doon, pre, inuutang sa ibang bansa eh. Pero di ko na mapapautangin kasi kung di nila aral na may kakayahan yung Pilipinas, kumbaga kaya ng Pilipinas, no? Tignan din nila yung financial capability ng isang bansa bago magpautang. So kaya. Maraming pumapasok talaga na tax, ibig sabihin. Sobra, ang laki kaya ng tax natin. Ultimo. Tangin na pre, yung nasa mesang pinagpartihan na yun, hindi pa yun yung rektang pondo sa flood control, ha? Ano lang yun, pre, para lang yun dun kay ganto at para kay ganyan. Grabe, no? Tangina, parang isang ganun, mga nakagoma, isang ganun, 1 milyon eh. Mayroong isa doon na may malaking parte. Putang inang gara, nung nakita ko yun, pinapanood ko eh. Yun, wala rin ako masyado nagawa ngayong week. Putang ina, nanonood ako live stream araw-araw nung nung paglilitis. Putang doon mo masasabi na pag nag-wallet ka, mahirap ka. Kasi hindi mo magkakasya sa wallet yung pre, rubber band mo talaga yun. Ang nilalagay nga daw, di ba, ang pinaglalagyan, kunyari, i-deliver box ng pancit canton. Malaki. Ay, gano'n? Ganun daw niya i-deliver. Hindi naman daw gini-gcash yun. Si Bryce ang nagsabi nun eh. Hindi, kahit tsupiin mo ng 5,000, walang pakialam yun. Tangina, hindi. Kahit tumapyas ka ng mga 100,000 dun, di dama yun. Alang ang bilangin yun. Ganun lang yun dun, pre. Ganito lang 100,000. Wala na rin magtasabi no. Kumpare naman, kulang ng 200k itong wala, hindi na bibilangin yung pre. 40 million na usapan eh. Wala na rin ganun, no? Wala na. Tanginang gara po. So kahit yung driver, tangina, ay putya. Kanya-kanyang kurakutan na sila niyan. Kaya nga na-question yun si Bryce dun sa nung nag-hearing sila. Tinanong siya, ano ba trabaho mo? Sabi niya, ayun lang, yung siya, DPWH pare, secretary siya, assistant. So, okay, sige. Magkano sinasahod mo dyan? 70,000 siya. Sinabi niya yun, 70,000. Okay, ikaw lang ba nag-earn yan? Hindi, yung asawa ko rin po. Anong work ng asawa mo? Parang pagkakalala ko, parang real estate, parang ganun. Ahente, ganyan-ganyan. Hindi ako sure Pero cannot be pa rin. Pero sabi niya pare so, sige, okay. So 70, real estate. Paano kayo naka-afford ng Lamborghini Urus? Tinanong siya ngayon. Hindi kaya yung sa sweldo mo na yan, hindi yan kaya bumili ng Lamborghini Urus. So doon ka magtataka eh. Doon pa lang eh. Sobrang obvious na makikita niyo yung mga officials na lahat Range Rover, naka-patrol. Magkano yun eh? Tapos malalaman mo yung sweldo 70, 80. Magkano sa ng opisyalis eh. Hindi, siguro nga kahit yung yung mga tigpa 4M na kotse, tigpa 5M na kotse, parang 70k a month, mahirapan ka pa nun. Kasi may gastusin ka nun. Hindi ka nga ma-approve nun eh, kahit hulog-hulugan mo yun eh. Ganun lang sahod mo, di ka ma-approve nun. Hindi talaga. Saka yung 70 na yun, pang monthly mo lang yun, pre. Yeah. Yung kapritsuhan mo lang yun eh. Kahit tipirin mo yun, magtabi ka ng 20 mil isang buwan, puta, ilang taon ka bago mabibili yung 4M na kotse? Hindi. Hindi siya realistic. Sobrang hirap. Anong nyo, pre? Tapos ikaw ba, 20 years mo ipunin yun, tapos pambibili mo lang ng 4M? Baliw, Ang inakotse lang. Hindi kalokohan yun. So, itong taong to, credible ba to? Credible siya na magturo. Tangina pre, may resibo siya, may mga convo, may... Tsaka sobrang lupit nga. Yun si Bryce, parang siya lang yung kaisa-isang nililitis ngayon na pumayag siya na parang inaalaw niya na, sige, punta kayo dun sa telco, i-check lahat ng records ng mga phones ko. Parang tangina, sambulat talaga sa pagmumukha sino yung mga katransaction niya talaga. Tapos may mga may mga... Then anong purpose niya? Wala na nilalaglag niya na lahat, pre. Bakit nga? Tinuturo niya. Dapat meron yan. Sakutin na sila, pre. Huli na sila. Wala silang lusot, pre. Siya tsaka yung boss niya. Wala na silang lusot. Sino yung boss niya?
may boss siya, yung Alcantara. Alcantara. Yung Alcantara, tanggi ng tanggi, pre. Ano yun? Alam mo yung typical na corrupt na... Malaki, Tanggi siya ng tanggi na hindi niya close yun. Pero si Bryce, eto, tangin mo, nagkakasino tayo. Gagi. Ganon yung ginagawa, pinagkakasino, binibigyan ng parang pinapilot ni Bryce yung pera. Kasino mo yan. Yung Alcantara, tanggi ng tanggi. Yung Bryce, may resibo. Nagkasino tayo. Tapos chinek dun sa Okada, may record talaga silang dalawa. Nagsusugal sila. Iba lang yung pangalan, pero sila yung nasa picture. Credible siya na tinatanggi siya ng boss niya, pero siya, hindi, tangin mo, araw-araw tayo magkasama. Ito resibo, ito picture, ito ganto ganyan, ito ganyan. Kumpleto siya sa Kasi yung pera, pag pinapalit mo sa casino, pre, malinis na pera na yun. Malinis yun. Kaya nga, malinis na money launderer yun. Nila, pare, diba? Ang dami nilang nagsusugal, pre, kaya nga magtatanong, bakit puro ang tatanga naman itong mga to na kapag nakaw na, ba't sa casino? Yun yung parang pinakamabilis na pang-launder ng pera kasi. Hindi nyo nagigets. Pwede niya kasing paglabas nun, sabihin na casino winning to. Ang cons lang doon, putangin na pag natalo. Hindi naman siguro papasimot lahat yun. Natatalo sila eh. Silang dalawang mag-amo, natatalo sila parang 60 million. So tinatanong, tangina mo, ganito lang job description mo, ganito lang sahod mo. Bakit ka nakakapagsugal ng ganun-ganung milyon? Tapos sinasabi niya, hindi po, kay boss po yun. Pera po ni boss yun. Kasi plano talaga nila doon pang money launder. Sinasabi niya naman, nananalo po kami. Anong napapala mo? Binabalatuan naman po ako. Talagang inaamin niya na, pre, kinakanta niya ng... So, walang takot yung amo niya, pinapasunog lang sa kanya para kung manalo, winning to. Kasi nakatiwaldas siya, pre. Hindi naman siya parang office boy lang eh. Parang mataas din yung posisyon niya. Assistant yun. Oo. Kaya parang pinagtiwalaan din. buhay niya dyan. Kumbaga pag sa opisina, possible na kasama niya yun sa opisina or magkatabi sila ng opisina. Lahat yun. Lahat ng mga kabulastogan. Sinabi niya na nga, siya, parang bagman siya. Siya yung nagdi-deliver kay ganto, kay ganyan. Siya yung may records ng ganto, ganyan. Delikadong posisyon ng trabaho mo rin yun. Kaya nga sinabi niya na parang tingin ko dun, basa ko dun sa Bryce na yun. Parang, kasi wala na talaga silang lusot eh. Sa kote na sila. Silang mag-amo. Parang siguro ginagawa niya na lang. Parang huling hininga niya. Ngayon, siya yung nag-drop name kay kay Joel Villanueva tsaka kay Jinggoy. Siya yung nag-drop name. Pero ang ko dyan, paano kung hindi pala totoo, tas may pala, di kawawa naman yung mga dinrap name niya? Hindi, yun ang kailangan nilang imbestigahin, pare. Kasi nga, para sa akin, credible siya in a way. Credible siya kasi isa siya sa mga nag-ooperate. Kasali siya. Nag-ooperate talaga siya. So, credible siya. Ang hindi natin masasabing credible, yung lahat ng sinasabi niya. Kasi nga, isang ang technique dyan, para lalo na pag sa mga ganyang issue, is magbato ka ng kahit sinong pangalan para malihis yung attention at malihis yung investigation. Kumbaga, pampalito yun eh. Pampalito yun. Kunyari, yun nga, sabi ako inimbestiga, bigla akong dinamay si Sadaw. Putangin na, di mahati ngayon yung attention. Yeah. Di ba? So, nawala na nga yung init sa diskaya eh. Nawala. Ang nangyari sa kanya, parang 2 araw na siya, na ang tinuturo niya lang yung boss niya. Biglang all of the sudden, biglang si Jinggoy. nung nawala siya sa Senate, nag-drop name siya ng 2 senador. Kayo na hinala yun, pre. Medyo pre, parang ang corny, kung yun man yung plano nila, ang corny nung pagkakabitaw nila. Kasi before niya, ito parang nakakatawa, before niya sabihin si Jinggoy na involved si Jinggoy, doon sa session kung saan iniimbestigahan siya, dinidiin siya, sinasabon siya nila Jinggoy. Tinanong ni Jinggoy sila, sabi niya, meron bang involved na senador? Sabi niya. Si Diskaya yun yung tinanong. Sabi, wala po. Tapos biniro ni Marcoleta si Jinggoy, safe ka na. Ginanon siya ni Jinggoy. Tapos kinabukasan, biglang sinabi ni Bryce na, akala mo safe ka na, pero hindi. Si Jinggoy po isa. Sabi ko, ha? Parang ang obvious naman kakorniya ng plano nyo na mag-involve. Again, wala akong pakialam kay Jinggoy. Di ba? Yeah. Pero kasi kung babasahin nyo logically, umalis ka dun sa pagiging emotional mo, dun ka sa malayo, tignan mo yung nangyari. Parang ang obvious na kakornihan ng ginawa na yun, pare, na parang nalaman mong ginok siya. So, kinabukasan, putang ina, para pampagulo yun eh. Yeah. Pampagulo yun, pampa-confuse yun. Kaso nga, kawawa rin si Jinggoy sa part na yun. Kung halimbawa lang naman na hindi pala totoo yung pagbibintang sa kanya. What if lang naman, hindi pala totoo. Pero dahil nga may issue siya sa dati, yun nga eh. dadagdagin sa burden, mahirap nga. Parang easy target nga siya eh. Kumbaga dahil, yun nga. Sabi, mahirap ngayon patunayan yung bilang sa credibility niya. Ang hirap naman ng sitwasyon niya. Kung yun ay sakaling hindi lang naman totoo yung binibintang sa kanya. Corner siya, putang ina pre, nung naglabas ng resibo si Bryce.
talagang parang tinatanggi nung boss niya na si Jinggoy po tsaka yung boss ko close po yan. Ganito ganyan, nag-birthday pa nga yan sa Soler eh. Tas yung boss hindi tinatanggi. Tangina naglabas siya picture pre, si Bryce. Yung boss tsaka si Jinggoy. Yun yung nagsisirculate sa internet ngayon eh. Tangina, kala ba di kayo close? Para kayong mag-ano dyan ah. Para kayong mag-tropan dikit dyan ah. sabi ni Jinggoy. At kada araw 1,000 nagpapapicture sa akin. Ibig ba sabihin nun, close ko sila? Sabi niya. May point, di ba? Pero tsaka gusto ko rin yung sinabi ni ni Vico Soto kasi nga after maglabas-labas ngayon ng mga pangalan itong mga si Vizcaya at saka to si Bryce, nalihis ngayon yung galit ng tao, kumbaga na imbis na nandoon nakakonsentrate sa isa, nag-spread ngayon yung hate. So parang yung attention naiiba na tuloy. 'Di ba? So sabi ni Vico Soto doon, wag tayong basta-basta, agree ako sa kanya doon, wag tayo basta-basta malihis sa kung ano man yung sinasabi ng mga involved na to. Mag-concentrate tayo doon sa una muna. Mag-concentrate tayo sa isa. Para pagka napega natin yung isa, possible na mailabas niya yung totoo. Kasi pagka umpisa pa lang, wala pa nga tayo na ituturo kung sino yung concrete na may kasalanan, ang dami na kagad ini-involve na pangalan, para sa akin, parang pang-divert ng attention. Pampalito lang yun. Pampalito. Na naman sila, mag-uubos na naman tayo ng ilang buwan dyan, tapos wala na naman makukulong. Kaya nga putang may ibang issue na namang lulutang. Wala tuloy tayong balita. Kasi kung wala man lang update, like for example, ibang issue na naman yan. Madalas ako sa Tagaytay, madalas kami sa Tagaytay. Hindi tuloy namin alam kung safe na bang kainin yung mga tawilis doon, pre, kasi puro yun naman Kasi asan yung mga sabungero na yun, no? No, parang inisip ko, nag-aabang ako, ano kayang ipantatapal nila dyan? Kasi medyo malaking butas tong nangyayari ngayon. Anong ipantatapal nila dyan? Huwag nyo sabihin may breakup ng artista na Scandal. May maglalabas ng sex video dyan. Pwede. Sino ba yung si Ato, saka si Azzy. Talagang may pa-drop name siya, no? Tapos kinabit pa sa pangalan ko yung pantasya niya. Azzy Taulaba nga. Azzy Taulaba yung PBA player. Kayo hindi kayo, pre. Real talk. Anong thoughts nyo dyan sa nangyayari ngayon sa bansa? Ako, unang-una, psychological operation again. Sige bro, explain. Kasi parang kaduda-duda rin yung pagsabay-sabay ng people power. Parang, di ba ngayon may dinidiinan na tayo. Tama yung punto ni Josh, kinalat ngayon yung sisi. Nililito na naman yung taong bayan. Ngayon, meron na tayo na pag-iinitan ng mga tao, pinululungsad naman yung people power. Tapos yung mga kanta nga nila, na panggobyerno, binubus ngayon sa TikTok at sa Facebook, pare. Binubus. Nakabus. Tapos may ng pera. May mga particular na content creator na babae na alam mo namang walang ambag at walang alam sa nangyayari. Pero bigla nilang ililipsync yung kanta na yon with the caption na parang ayaw sa corrupt. Ganyan. Tapos may mga hashtag na flood control, hashtag corrupt. Tapos nakaboost yung mga post. Nakaboost pare. Ginasusan ngayon yung mga post na about sa corrupt. Ang dami ko nakita ngayon na nakaboost yung mga post nilang video. Tangina, pinaglalaban tayo, pre, no? Nakakaduda talaga. Pinaglalaban. Ngayon, parang mas ginugusto ng mga malalaki ngayon na mag people power na sa gayon, makalimutan na naman ninyo yung paglilitis natin sa mga nangorap ngayon. Kasi pag nagkagulo na labo-labo na ipapriority ngayon ng nakaupo na maging peace muna. Peace in order. Posibleng ilabas yung martial law. Ay, putang. And then mawawala na naman yung focus ng taong bayan doon sa mga pinag-iinitan. Agree. Putang. Kaya nga, may reason na siya. Tingin ko nga parang dinidiin lang tayo para mapunta siya sa reason na yun. Wala na akong magagawa. Nandito na kayo, makulit kayo. Kasi kung titignan mo pare, kudos dun sa Nepal at Indonesia nga na yung mga taong bayan ay kumilos. Okay? Sige. Approve. Kudos doon. Hindi ako approve at kudos. But at the end of the day, nanalo yung taong bayan nila. Na-pinpoint ba kung sino may kasalanan sa Nepal at Indonesia? Wala Naka-exit na yun. Dala-dala yung pera. No? Wala. Baka nag-migrate na sa Canada or Australia. Yun ang purpose ng revolution. Yun yung purpose ng riot. Ang ibigay yung illusion na dahil nagtagumpay yung nag-riot, panalo ang taong bayan. Pero again, that's the illusion. Nasaan yung may kasalanan kung bakit may corruption? Yun ang dapat malaman kung sino .
Pero hindi nyo nga malalaman yan pag ang nasa isip natin kumbaga, anger, riot agad. Hindi. Dapat malaman muna natin. Sige, kung malalaman natin kung sino yung may kasalanan, okay? Tapos, nag-request yung taong bayan, sige, bigay mo sa amin yan. Paglakarin mo rito sa street namin yan, kami na bahala dyan. Huwag nyo nang gastusan ng resources yan. Bigay nyo sa amin yung Google Pay namin yan. Pag hindi pumayag yung gobyerno, pag na-riot tayo, pwede. As long as na-pinpoint na kung sino may kasalanan. Pero yung nasa gitna pa ng investigation, tapos, yan na, tangina, magra-riot na. Wala tayong mapapala doon. Yun nga yung sinasabi ko, parang pan-distraction And na. also, yung sa Nepal, sana maging babala sa Pilipinas yung pare. Kasi nga, sinira nila yung mga school, government building, mga munisipyo nila. Lahat pare. Winasak nila isa-isa. So, i-rebuild na naman nila yun. Paano nga ako nung sa yung coffee natin, bro. Yung coffee natin. Sorry. Thank you, Dora. Thank you po. So yun nga, pare, gaya sa Nepal, sobrang sinira nila yung mga building na kailangan. Sige nga po, i-point out mo nga kung bakit hindi tayo panalo sa pagsira. Sira tayo dun. Ngayon nga natakot na nga yung Korean magpautang sa atin ng 50 billion ba? Pesos o 70 billion. Inatras na nila, dapat may papautang sila sa atin. Oo nga Tapos maliit lang yung patubo. Hindi na tinuloy kasi nga magpi-people power ang Pilipinas, nakikita nila sa internet. Alam nilang babagsak ang ekonomiya natin, kaya inatras nila yung pautang. Ganun yun. Ikaw na nagsabi kanina, kaya nagpapautang, alam kasi nilang umaangat yung ekonomiya. Bakit inatras yung pautang? Alam kasi nila magiging pababa ang ekonomiya natin. So ngayon pa lang, bumili na kayo ng gold ninyo. Huwag nyo i-stock yung mga pera nyo basta-basta. Dahil pag nagtuloy-tuloy yung people power, winasak nila yung mga negosyo dito, lahat ng pera ninyo mag-i-inflate yan, mawawalan ng kwenta yan gaya ng Venezuela. Tsaka pare, di ba, yung sige, pinagmamalaki kasi nila ng mga Pilipino yung nangyari sa Nepal, Indonesia. Sinisira nila yung mga establishment. Okay, sige, kung sirain nyo yung establishment, gagawin ulit yan. Kaninong perang panggagastos sa gagawin doon? Pera din ng taong bayan yun At eto pa, kaya sayop ang sabi ko dyan. Kasi baka tuwan-tuwa yung World Bank kasi magpapautang na naman sila para buuin ulit yung bansa nyo. Yan na naman. Diba? At yung China magpapahiram din sa inyo. So may property na naman yung China sa Indonesia, sa Nepal, sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga infrastructure ninyo, sila magpupuhunan. Parang ginawa nila sa Macau, may mga ilang parte doon na may-ari ang China. Kasi nga, nag-build ulit yung lugar Sila na nagpondo. Ngayon, gusto nila mawasak din tayo para pag nag-rebuild tayo, sila na naman may pag-aari sa atin. Patay. Yun na yun. Ako para sa akin, mas nakikitaan ko ng logic yung sinabi mo, pare. Sa tingin ko, parang ganyan nga yung nangyayari. Walang masama sa revolusyon, pero ang ayaw lang natin, sirain ninyo yung mga munisipyo. Kasi gagamitin pa natin yan. Ng panibagong administrasyon na gusto ninyong ipalit. Ito pa, sige, kasi ang inaano natin, flood control, di ba? Transportation. Kung sisirain niyo yung mga establishment na yan, yung focus na naman isa pag-aayos niyan ng mga imbis na doon tayo sa future gawin na nga yung mga kalsada, gawin na yung flood control kaysa sa mag-revolution tayo, sisirain niyo yung mga establishment. Hindi wala, doon pa rin pupunta. Totoo. Hindi tayo naka-move on. Hindi, nadagdagan pa tayo ng gastos. Ang kung gusto niyo ng mag-revolution, sirain niyo na lang yung mga corrupt na tao, gusto niyo gulpin niyo. Yung bahay nila. Bahay nila, wasakin niyo. Pero yung mga establishment na pera nating taong bayan, munisipyo, barangay, huwag niyong sirain, please. Ano nga pre, revolution na may crosser. Dapat revolution na may crosser Tapos yung crosser nakatutok lang dun sa mga dapat tamaan. Diba? Sa Nepal kasi pre, sinira nila lahat, pati Senado Yung wala na nila. Yung iba kasi dun pre, parang pinangtapal na lang nag-loot sila Yun. Diba? Nag-loot na lang sila Yung mga walang bitaw dun na, kagulo na. Tapos sa makulit pre, di ba, inalala ng mga polis at sundalo mga pamilya nila, so nagsiuwian sila. Walang nagbabantay sa kulungan. Nakalaya lahat ng kriminal sa Nepal. So bukod sa pinoproblema yung corrupt na politician, pinoproblema nyo ngayon yung mga serial killer na nagpagala-gala na. Mas lalong dumami problema nila, bro. Oo. Imagine mo. Mas lumaki yata yung problema ninyo dyan. Imagine mo kung meron kang 50,000 prisoners sa bansa mo na sobrang taas ng crime na ginawa. Yung talaga psychopath na yung utak na nagpagala-gala. Iintindihin mo yun, pre. Ilang deaths ang i-create nun. Diba? Kaya dapat talaga hintayin nyo munang ma-pinpoint kung sino. Yun talaga yung kumbaga kung sino. Pag wala,
it is what it is. Saka tayo magano. Pero Man, hindi nakaka-proud yung ginawa ng Nepal. Kabobohan yung ginawa ng Nepal. Lulubog sila. Trust me, makinig kayo ha. Ito, may bago na naman akong predict. Parang si Rudy Baldwin ako di ba? Na-predict ko na yung una di ba? 1 buwan, 2 buwan, gugutumin ng Nepal. Inang yan. Gugutumin Ako niya. pare naniniwala ako sa'yo, bro. Naniniwala ako sa'yo, pare. Puro makikita niya ngayon sa TikTok nag-celebrate sila, may mga flag pa nagtatalunan. 1 month, 2 months, hunger naman makikita niyo sa Nepal, tignan mo. Mga butot balat na tao na, tignan mo. Parang pinapakita sa South Africa dati. Ikaw, bro, ano masasabi mo? Saan? Reset. Doon pa rin ako. Reset. Kumbaga, revolution na may crosshair, nakatutok lang doon sa mga... Kasi parang, ito, kahit wala pa kasing napipinpoint na kung sino yung ano, ang obvious dito, pre, na yung mismong gobyerno, pwedeng siguro 1 or 2 sa 100 na nandyan, yung hindi involved. Pero majority ng nandyan, puta, involved sa nangyayaring hocus-pocus. Hocus-pocus yung nangyayari, pre. Totoo. Ang tagal, pre! Yeah. Ang tagal na nangyayari. Tapos yun nga, nililigaw. So, kung magkaka-revolution, may crosshair, itutok dun sa mga nakaupo ngayon. Oh, Agree. Diba? Sa mga nakaupo ngayon kasi hocus-pocus yung nangyayari. Ang tagal masyado, pre. Napakatagal masyado. Parang tayo magtutropa, kaya natin i-solve yan eh. Harap nyo dito yan. Paupuin nyo dito yan. Si Diskaya dito, yung mag-asawa. Tapos andun sila. Mga Nepo babies, anong gagawin mo dun? Ayun, mga Nepo babies din. Kasama yun, nandyan sila. Tapos si Garlock gusto mo. Ha? Hindi, pwede rin yun. Papanoorin ko lang, papatakbuhin ko yun. Takbo sa treadmill. Kung titigil, huwag tumigil ka, latiguin kita. Simple pero elepante. Hocus-pocus yung nangyayari. Oo. So, reset. Palit na. lahat Oo, ng agree putang talaga ina. ako, bro. Agree Tangina, din ako isipin dyan. mo ngayon Reset. yung parang mga nasusunod ngayon, convicted, mga nakasuhan na before, tas yung isa naman, laman ng comedy show sa tanghali. Putang ina, no? Tangina, what the fuck? Nasa kamay niyang mga yan? Action star. Nasa kamay niyang mga yan. Yung hustisya na para sa bayan, hindi. Putang ina, negative eh. Agree ako sa reset. Pero yun, ang basa ko naman dito pare, kasi nga, ang sobrang fishy na parang sabay-sabay nangyari lahat to. Sa Amerika, sa Asia, sabay-sabay nangyari. Pinag-aaway-aaway na tayo, parang, pre. na para bang meron ng naka-reading program, tapos may nag-enter. Yeah. Parang, okay, magkagulo sa buong Asia, enter, pak. So, naipasa ko dito pare, baka bukas wala na tayo, wag naman sana. Ito na yun, modernize Ano na to pare, naglalaro na naman sila. Modernized gera. Kasi hindi na pwede yung gera. Gets na agad. Pinupondohan yung gera para maubos mga tao. Eto, away sa religion, sa putang inang gender, sa mga ganito, sa mga beliefs, di ba? Tayo na yung mag-aaway-aaway, tayo yung mag-uubusan. Naglalaro na naman nagkakagera. sila. Yun nga, sinong nagpapaaway sa atin? Yun na pare. Naglalaro na naman sila yung mga pinakamalalaki dito sa buong mundo. Kumbaga, yung may control talaga. Yan ang nababasa ko pare, naglalaro na naman sila. Kumbaga, bored na naman sila kasi nga parang walang nangyari. Wala nang World War, wala nang World War II. Okay, expose natin yung mga enter natin, pak. Labas na lahat. Minsan mas masarap na lang sa Mindanao o sa Visayas eh. Kaya nga, totoo naman. Walang ganyan eh. Ang gulo dito sa Luzon, putang ina. So yun pare, Kita-kita tayo sa September 21. Focus tayo kung sino talaga may kasalanan pare, kung wag kayo basta-basta maniniwala doon sa mga tinuturo, although maging vigilant, pero again, focus tayo sa may kasalanan para talagang may justice tayo makuha. Maganda kasi may justice. Pag nagulo tayo, walang mangyayari dyan. So, comment down below pare kung anong observation niyo sa nangyari sa mundo ngayon. Anong masasabi mo pare, iwan niyo yan sa baba. So kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Putang ina, grabe. ASCC will be right back. Tang ina. Grabe.